Sa isang baryong payak at tahimik, may isang magsasakang si Pedro na nabubuhay lamang sa maliit na kubo at ilang hayop na alaga. Mahirap man ang kanyang kalagayan, kontento siya sa kung anong meron, basta't may makain at may bubong na masisilungan. Bawat umaga, bago pa sumilip ang araw sa silangan, gising na si Pedro. Sa katahimikan ng baryo, taning huni ng mga kuliglig at tilaok ng manok ang maririnig. Bit-bit ang kanyang maliit na buslo, dahan-dahan niyang tinatahak ang makitid na daan papunta sa kulungan ng kanyang mga alaga. Una niyang pakakainin ang mga manok. Tinatapon ang kaunting palay na mayroon siya. Habang nanginginain ng mga ito, pinagmamasdan niya na parang nagdarasal na sana'y lumaki ang mga sisiw, sana'y dumami pa ang itlog, at sana'y kahit papaano hindi siya magkulang ng pagkain sa hapag. Pagkatapos didiretso naman siya sa kanyang maliit na taniman. Doon, gamit ang isang kalawangin na tabo, dinidiligan niya ang mga gulay na halos natutuyo na sa init. Sa bawat patak ng tubig, pinipilit niyang huwag mawala ng pag-asa na balang araw ay aani rin siya ng sapat para sa kanilang pamilya. Ngunit isang umaga, may napansin siyang kakaiba. Habang abala siya sa pagbibigay ng pagkain sa mga manok, may isa sa mga inahin na hindi kumikilos gayang ng dati. Nakaupo lamang ito sa pugad, tila may iniingatan. Lumapit si Pedro ng dahan-dahan at sa kanyang pagkilatis, nanlaki ang kanyang mga mata. Isang itlog, ngunit hindi karaniwang itlog. Ito'y kumikislap, tila ginto ang balat, at sa bawat tama ng liwanag ay para bang may ningning na nagmumula rito. Aba, hindi ako nananaginip, no? Gintong itlog ito. Napatigil siya, hawak ang gintong itlog sa kanyang palad. Hindi siya makapaniwala, isang magsasakang gaya niya na ang tanging yaman ay isang maliit na kubo at ilang alaga. Ngayon ay may hawak na kayamanang higit pa sa kanyang inakala. Mula noong araw na iyon, nagbago ang takbo ng buhay ni Pedro. Tuwing umaga, sa kanyang pagbangon, hindi na gutom at pagod ang sumasalubong sa kanya, kundi ang gintong biyayang iniwan ng mahiwagang manok. Sinag ng araw, maririnig ang tilaok ng manok. Nakikita si Pedro na dahan-dahang lumalapit sa pugad. Diyos ko! Isa na namang gintong itlog. Hindi ako makapaniwala. Araw-araw, may bago na naman. Salamat. Salamat po, Panginoon. Sa wakas, may pag-asa na ang buhay ko. Dahil sa mga gintong itlog, unti-unting umasenso si Pedro. Nakapagtayo siya ng mas matibay na bahay. Hindi na siya giniginaw sa gabi at hindi na siya pinapasok ng ulan. Nakabili rin siya ng mas maraming lupang matataniman. At ang kanyang mga kamay na dati sanay lamang sa hirap at gutom, ngayon ay natutong yumakap sa ginhawa. Nakikita ang dating payak na bahay ni Pedro na ngayon naging mas maayos at matibay. Ang mga kapitbahay ay nagtataka at humahanga. Aba, Pedro! Ang ganda na ng bahay mo, ah! Dati hirap na hirap ka, pero ngayon parang isa ka ng Panginoon sa lupa. Hindi po. Ako pa rin ito, si Pedro. Mahirap man dati, ako'y nagpapasalamat sa bawat biyayang dumarating. Hindi po ito lahat sa akin. Galing po ito sa Panginoon.
Sa kabila ng yaman, nanatiling simple si Pedro. Hindi niya ginamit ang kayamanan para magyabang o para apihin ang iba. Sa halip, natuto siyang magpasalamat at manatiling mapagkumbaba. Dahil para sa kanya, ang tunay na kayamanan ay hindi nakikita sa mata ng tao, kundi sa puso na marunong makontento. Ngunit sa kabila ng kasaganahan, hindi lahat ng tao ay marunong magpasalamat. Sa puso ng kanyang mga kapitbahay, nagsimulang umusbong ang inggit at pagnanasa. Pedro, isipin mo nga, kung araw-araw ay nangingitlog ng ginto ang manok na iyan, paano kung buksan mo siya? Hindi lang isang itlog, kundi buong kayamanan ang makukuha mo. Oo nga, baka sa loob ng manok na iyan, puro ginto na ang laman. Isang hiwa lang, Pedro. Yayaman ka ng tuluyan. Pero kung papatayin ko siya, mawawala ang mga itlog na araw-araw niyang ibinibigay. Sa una, tinanggihan ni Pedro ang ideya. Pinilit niyang isantabi ang bulong ng kasakiman. Ngulit habang tumatagal, paulit-ulit ang mga salita ng kanyang mga kapitbahay at ang dating tahimik na puso, unti-unti nang nababalot ng pagnanasa. Buksan mo siya, Pedro. Buksan mo siya. Puro ginto ang laman niya. Kung ngayon pa lang mayaman na ako, paano pa kaya kung makuha ko lahat ng ginto sa loob ng manok? At sa sandaling iyon, nagsimula ng maghari ang tukso sa kanyang puso. Ang kasakiman, dahan-dahang naging anino na sumunod sa bawat galaw ni Pedro. At sa sandaling iyon, nagsimula ng maghari ang tukso sa kanyang puso. Ang kasakiman, dahan-dahang naging anino na sumunod sa bawat galaw ni Pedro. Patawarin mo ako kung mali ang gagawin ko. Pero baka ito na ang sagot para tuluyan kong maiangat ang buhay ko. Habang tumutulo ang pawis sa kanyang noo, dahan-dahan niyang itinapat ang kutsilyo sa manok. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit mas nangingibabaw ang kanyang pagnanasa. At doon, sa mismong gabing iyon, pinatay ni Pedro ang biyayang bumuhay sa kanya. Wala. Dugo. Laman. Walang ginto. Diyos ko! Anong nagawa ko? Nang sumapit ang umaga, wala na ang gintong itlog. Wala na ang biyaya. At ang natira na lamang ay isang lalaking binalot ng kasakiman at nagsisisi sa sariling mga kamay. Mabilis na naubos ang kanyang naipon. Ang kanyang mga kaibigan ay naglaho. Ang mga taong pumupuri noon ay biglang tumalikod. Si Pedro, na dati pinagpala, ay muling bumalik sa pagiging mahirap. Ngunit ngayon may dala ng bigat ng pagsisisi. Kung sana'y nakontento na lang ako, kung sana'y nagpasalamat na lang ako sa araw-araw na biyaya. Sa baryo, naiwan ang kanyang kwento bilang isang mabigat na paalala na ang kasakiman ay walang magandang kahihinatnan. Aral ng kwento. Ang tunay na yaman ay natatamo ng dahan-dahan at may pasasalamat. Ang kasakiman, gaano man kalaki ang dala nitong pangako, ay hahantong lamang sa pagkawala ng lahat.